Magandang umaga! Welcome po sa ating BCF Glorious Home Church. Ito po ay pangalawang service namin dito sa Barrio Sais. So maraming salamat po sa aming mga kaibigan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At inaanyayahan po namin kayo na kayo po ay mag-join, no, na makinig ng kanyang salita, ng salita ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kalakasan sa ating spiritual. So, maraming salamat sa lugar again ni Brother Noli. No, palakpakan natin ang Diyos. At ni-welcome din po namin ang aming bisita ngayon, si Tatay Carlos at saka si Tatay Jojo. Oh. So, sa aming kapitbahay dito. So, ngayong umaga kami po ay mag-share sa inyo sa ang aming ibibigay na salita ng Diyos. Ito po ay tungkol sa spiritual warfare. So araw-araw po ay meron po tayong warfare sa Tagalog. Laban. Spiritual, no, araw-araw 'yan. Kahit sinong tao, no, may mga problema araw-araw na hinaharap. So tayo po ay nagkakatipon dahil alam po natin na tuwing linggo, ito po ang unang araw sa bawat week, no, na every week ito po ang pinaka first day pala ng weekly is every Sunday. So ngayong umaga may dalawa po tayong young people or may isa ding nanay, no, na mag-share ano ang nakuha nila kaninang umaga sa ating topic about spiritual warfare. Warfare na tinatawag. So, narito po sila. Tayo po ay makinig at ito po ay makadagdag ng kaalaman sa atin na magagamit din natin, no, na tayo ay maging victorious araw-araw. Good morning po! Antok na po ba kayo? Okay. So ako ay praise God. Ba't ako nagtanong na antok? Kasi ang weather po sa Pilipinas currently ay nakakaantok. Pero ang sabi nga ng Diyos, stop sleeping. Huwag kayong tulog ng tulog kasi hindi nyo alam baka kanina po kayo magising. So ako napapasalamat ako sa kanina na topic doon sa simbahan. It's all about money. So taas po ang kamay sa walang utang. Hindi ako magtaas kasi may utang pa po ako. Taas ang kamay na may utang. Oh, may utang. Okay. So, 'di ba? Ang isa sa number one na problema talaga ng tao, ba't ayaw magsimba? Kasi gusto maghanap ng pera. Hindi maghanap buhay, may buhay. Inhale. Exhale. Buhay ka pa ba? Buhay. So, hindi ka naghahanap ng buhay. Naghahanap ka ng pera. So, kaya yun ang gustong yun nakuha namin kanina, na ang mga tao talaga, hanap ng pera, nakalimutan na nila maghanap sa Diyos, na ang Diyos naman ay naghihintay lang. So why do we look for God? Kasi pag nandyan sa atin ang Diyos, nandyan ang pera. Yun talaga ang nakuha ko kanina na ang Diyos gusto niya lahat kaya mo i-manage. Hindi mo alam yan i-manage. Kahit nag-graduate ka ng management, marami akong kaibigan management graduate, pero mas marunong pa mag-manage ang street boy ng mga sinsilyo niya kaysa sa mga management ko na friend. Hindi nila ma-manage kahit ang sarili nila na buhay. So paano natin ma-manage ang pera, ang blessing, ang lahat-lahat? It's only pag meron tayong Diyos because He will be the one na mag-guide sa atin. Kaya nga tayo nagkaganito. Kahit dito sa Barangay Conception, from marble pa po kami, sasakyan or motor pa before kami makadating dito. Pero ginusto ng Diyos, there is a purpose bakit gusto niya may simbahan dito. Para gusto niya ng mga tao, mas makilala pa ang Diyos. Hindi lang ang pera kung sino ng picture sa 1,000 bill. Gusto niya na makilala natin ang Diyos. Because He is the one na mag-provide ng money. So as a testimony lang, no, hindi kami mayaman. Pamilya namin, hindi kami mayaman financially. Kung alam nyo lang ang gastos, pag nagsiserve ka na kay Lord, pakainin mo, lalo na ako po, leader ako ng young people. So kami, pag may okay, mag-giving tayo for young people. Turo ako sa mga bata, giving for the children. May anniversary, giving for the church. Giving. Palagi na lang ginagastos, even sa sarili namin. Diba? Pero paano? Para sa akin, absent ako ng ilang linggo sa office. So, ang pera ko,
ang sweldo ko 1,600. Paano mo mapagkasyang 1,600 sa 1 month mo? May pamasahe ka pa, may allowance ka pa, may ano ka pa, may Shopee pa ako na dumating. So paano mo siya mapakasyang 1,600 sa 1 month mo? Hindi kaya. Kung ako lang, hindi kaya. Mag-resign na lang ako. Pero it's the Lord eh. Kasi you're doing what the Lord wants you to do. Nagsisimba ka, nagbabasa ka, nagpa-pray ka. Hindi ko alam saan galing ang pera. Minsan kay Papa, minsan kay Mama, minsan ate, vacant ka, magpagawa ko ng project. Oh, may 500 kami nagpagawa project. You don't know saan galing. Or may mga tao na matouch. Yung kailangan ko, imbis na bibili pa ako ng pagkain sa office, may nag-birthday sa office. So, free na naman. Wala nang 100 ko, may pagkain. So, di ba? Ang mga tao kasi, they want to look at the money, pera lang. So, yun ang kalaban ng Diyos talaga. Hindi kalaban ng pera ang Diyos. Ay, hindi kalaban ng Diyos ang pera. Pera siya pag ay nagpagawa ng pera para magkapera tayo. But the one na kalaban talaga ng Diyos is ang greediness. Ang gusto natin marami pa. So, yun yung nakita ko na every day is a warfare. And ang number one na kalaban ng Diyos is ang love of money. So, praise God. Sa araw na to, yun po nakuha ko for this morning. So, glory to God. Amen. Good morning! Ah, sige. Maayong good morning sa tanan. Sa aton nga bisita kay Tatay Carlos and namuman kay Brad Juju, no? Nagasilinggani kay na sa kanta naton nga sa 1 Corinthians 1:9, pinili ka. Tatay, pinili kita tanan nga ari kita diri subong, no? Glory to God. So ako nga akon man nga na nakuha kaina sa topic kining aga ining sa breakfast fellowship naton amuning warfare nga kun sa Tagalog pakikipaglaban, tama ba? Pakikipaglaban. Tama gid nga sa adlaw-adlaw naton nga kinabuhi nakikipaglaban kita. Tatay no, nakikipaglaban kita hindi lang sa aton nga physical, kipaglaban kita sa mga problema, damo sang mga braydan, damo sang kapitbahay nga basta damo lang. Kag hindi mo balaan paano ini siya pakikipaglaban nga hindi gali ang for example may kaaway kada sa piyak balay, hindi gali ang piyak balay ang imo kalaban kundi ang espiritu nga ara sa iya. So paano naton labanan ang kalaban naton nga spiritual? Dahil Tagalog nag-Ilonggo na ako no. Dahil pala kasi anak tayo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nandito na sa atin. Ang pakikipaglaban pala natin ay hindi physical, hindi hindi yung suntukan, kundi spiritual. Like, paano mo i-prepare karon ng pakikipaglaban sa buhay? Like ako, isa akong nag-retire ako na isang pulis, no? Police woman ako noon. Pero ngayon, sundalo na ako ng Diyos. Glory to God. Sa panahon na nasa serbisyo pa ako, paano kami mag-prepare o paano namin i-prepare kung malimbawa meron kaming gagawin na mag-aresto kami o merong labanan kaming puntahan o meron kaming gagawing mga related sa amon nga sa aming trabaho kundi meron kaming preparasyon. Meron kaming gina-prepare na sarili namin like may mga baril kami, meron kaming hinahawakang mga memorandum galing sa taas namin katulad din ng anak ng Diyos. Meron kang sandata yung ibig kong sabihin. Meron kang sandata dapat na i-prepare. Ano yung sandata na dapat nating hawakan pag ikaw ay anak ng Diyos? Katulad ngayon, mayroong problema sa bahay mo. Like example ng mama ko, nakikipaglaban siya sa sakit niya ng 5 taon. Naka-oxygen siya ng halos 3 taon pala. So sabi ng nanay ko, nagagalit siya sa kalaban. Sinong kalaban niya? Hindi niya alam. So kinuha ko yung salamin, sabi ko, ito yung kalaban mo, yung sarili mo. Bakit? Paano ko nasabi ng sarili niya? Pag kilala mo ang Diyos, kilala mo na rin ang sarili mo. Kaya nga sabi niya, pag kilala mo ang sarili mo, kilala mo na rin ang Diyos. Kasi ang Diyos, sabi niya, siya ang lumikha ng langit at ang lupa. Siya ang lumikha sa buhay mo. Kaya kung ano man ang kailangan mo,
sino ang tatawagan mo? Yung lumikha sa'yo. Sabi nga niya sa salita niya kaninang umaga sa 1 John 3:8, sabi niya, ang kalaban ay pumunta dito. Sino? Sino ang kalaban ng mga anak ng Diyos? Ang Satanas, ang mga gawa ng masasama. Pumunta si Satanas para patayin ang mga anak ng Diyos. Pero praise God, at dumating ang Diyos na si Jesucristo sa buhay natin, at sabi niya doon, siya dumating sa buhay ko upang kitilin, patayin ang lahat ng ginawa ng Satanas sa buhay mo. So praise God, lalo na ngayon, alimbawa may mga sakit ka, may mga problema ka, anong gagawin mo? Makikipaglaban ka ba sa problema? Anong gagawin mo? Sabi ng Diyos, tawagin mo lang ako. Ako ang source ng lahat. Tawagin mo ang pangalan ko dahil ako ang pinagmumulan ng lahat ng mga sandatang kailangan mo. So as anak ng Diyos, katulad ng sinabi niya kanina na pumunta ako, tinanggap mo ako sa buhay mo. Tinanggap mo ako na yung tagapagligtas, at ako ang bahala sa iyo. As long as gumagawa ka ng tama, hindi ka nagkakasala, para naman yung tatay, sabi ng anak, tay, bigyan mo naman ako ng tinapay. Siyempre, magagalit yung tatay, no? Pag sinabi na, inutusan kita kanina, hindi ka sumunod, at ngayon hihingi ka ng tinapay sa akin. At ikaw na tatay, bibigyan mo ba agad? Siyempre, bibigyan mo siya, gagawin mo muna ito, anak, para bigyan kita ng tinapay. So, katulad ngayon, may ginagawa tayo dito, kay sabi nga ng Panginoon, pag totoong anak mo ako, ikalat mo ang mga salita ko sa buong mundo sa mga tao, sapagkat kung naligtas ka sa pamamagitan ng mga salitang natutunan mo, mangliligtas ka rin sa mga kasama mo. So glory to God. Amen. Hello, magandang umaga ulit. So, praise God, narinig nyo ang mga parts ng kanilang nakuha, no, sa salita ng Diyos. So, pagpatuloy po natin, no, yung warfare na tinatawag na tayo ay nakikipaglaban. Kanino? Tao? Ang kalaban dito. So, ngayon, punta tayo sa salita niya sa 2 Corinthians 10:3-5. Mababasa natin, no, na makikita natin sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5. Kahit na namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos, ang aming armas, iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo. So yun, at sinasabi dito sa salita na wala po tayong ibang kalaban kundi ang Espiritu, no, na nandito sa mundong ito. So, naalala ko nga kung sino man na nakakita ng movie ng War Room, no, na yung mag-asawa, lagi silang nag-aaway. So, nagsasawa na yung lalaki kasi nager ang babae, araw-araw, ganito ganyan. Laging pinag-aawayan nila is about money. So, kahapon, nandun po kami sa upgraded discipleship training, doon po sa Bukid, no, sa Maybo, sa ating tribal group, na there is power of money. So, bakit ang mga tao ngayon ay nag-aaway-away dahil sa pera? So, ang ating kalaban is hindi yung flesh and blood. Pag sinabing flesh and blood, tao, human. No? So, ganun din, no? May kahit saan makikita natin nag-aaway-away tayo. Dahil ito po ang yung prinsipyo dito sa mundong ito, yung magsasabi ng mga masasamang salita. Yun po yun. Kaya nga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na hindi tayo magkumporme sa kung ano ang standard ng mundong ito. Bagkus, magkaroon tayo ng i-renew po natin ang ating utak
sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kanina, mention din namin ng aming pastor na, simba kayo ng simba dyan, gina-brainwash lang kayo ng pastor dyan. Totoo, bini-brainwash po kami. Dahil ang ating utak, ang mind po natin ay masyadong madumi. Marami ng virus, bakterya, kuha natin yan dito sa mundong ito. Dahil sa mundong ito ay dami-dami na nating mga junk, mga trash, mga basura. No, ano ba yung mga basura? Lagi kang ini-inject, matakot ka kasi wala ka na pera. So ganon. So ganon din sa may mga relasyon na kapag tayo ay may kaaway o nag-away kayo ng asawa, ng anak o sino man yung kasama mo, ang kalaban mo ay hindi siya. Actually, ang kalaban natin ay spirito. Hindi natin kalaban ang ating asawa, mga anak. Ang kinakalaban lang natin is yung masasama o mga mali nilang ginagawa. Mga mali na nakikita mo na hindi ayon sa salita ng Diyos. So yun po ang salita ng Diyos, no? Na hindi po yung weapon natin kapag tayo ay may kalaban. Usually sa physical na mga away. Ang weapon natin, kutsilyo, baril. Kaya yung mga masasalamang salita, pag sinabi kang ganito ka, ikaw rin sasagot, ganito ka rin. Yan yung mga maling weapon na ginagamit natin. So, una, natutunan ko na yung spiritual warfare, yung kalaban natin sa himpapawid, ang kalaban natin. No? Kaya kung itataas natin ang ating kamay sa taas dito, yan, may mga masamang yan dyan, spirito. Kaya nung last Sunday, may dumaan dito, di ba? Nakita natin naka-brief. Tapos pumasok dito bigla. Kasi bukas man yung gate. Talagang dire-diretso lang siya. Gusto niyang kumain. So, sa tingin mo, sino ba ang nagre-reign sa ulo niya? Di ba? Kapag ang tao ay normal, hindi siya makapagsalita ng mga mabubuti. O kaya hindi siya makapag-ayos sa kanyang sarili dahil may dyan sa ulo mo. Kung sino yung nagre-reign sa ulo mo. Kasi dalawa lang bad air or bad air. O yung Holy Spirit o yung bad spirit ang nagre-reign sa ulo ng tao. So, balik tayo na ang kalaban natin is hindi tao. Ang kalaban natin ay espiritu na nagre-reign sa kanya. Kaya nga kung tayo ay mag-away, una-una, kilalanin muna natin, sino ba kalaban natin? Sino ba yung enemy mo? Sino bang enemy natin? Ako, may asawa ako, hindi ko kaaway ang asawa ko. Ang kaaway ko is yung spirito na nagre-reign sa kanya. At ang gagamitin ko naman na weapon is hindi yung salita ko lang. Hindi gagamitin ko yung weapon, yung sandata ng Diyos. Kaya makikita natin sa Ephesians 6:10-8. No, doon sinabi kanina, no, natutunan natin kanina na meron tayong the whole armor of God. O kaya ito po yung mga sa Tagalog, yung uniforme, kung sa sundalo pa kumpleto ka. No? So babasahin natin sa Ephesians 6:10. Ephesians 6:10-18. Sa Epeso, makikita natin kung sino pong mga may Bible, ang title nitong nakalagay is The Whole Armor of God. O ito po yung ating mga dapat na gawin, o mga sandata. So, Ephesians 6:10-18, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dakilan niyang kapangyarihan, magpakatatag. Una, magpakatatag tayo sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kung tayo lang, wala tayong kapangyarihan. So 11, gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pangdigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. So ano ba itong mga kagamitang pangdigma? Para malabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. Verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kagaya ng sinabi ko kanina, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Yan, taas natin ating kamay, ganyan, may himpapawid. Ang mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito.
Kaya itong mundong ito, hindi ito ang ating lugar sa mga anak ng Diyos. Ito pa ay lugar ng Diablo. Lugar ito ni Satanas, na marami ditong paghihirap, no, maraming gulo, kahit saan na lang may patayan, may saksakan, may gulo, may nag-aaway. Ito po yung lugar na para po ito sa Diablo, hindi po ito para sa Diyos. So nandito tayo, kinreate tayo ng Diyos para dito ay maninirahan sa mundong ito. Dahil sabi nga, na-mention kanina sa 1 John 3:8, Jesus came to destroy the works of the devil. Kasi ang trabaho ng devil o ng Diablo is mangsira, magnakaw at mangpatay. Yun ang sabi niya sa John 10:10, the thief came just to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give us eternal life. Jesus came to destroy. Sisirain niya ang trabaho ng Diablo o ni Satanas. So dito, ang ating, kaya gamitin nyo ang lahat ng mga kagamitang ito. Ano to sila? Ano itong mga gamit na ito? No? Para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyo makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Diba? Kapag tayo ay may problema sa anak, kung anong nangyari, nakabuntis, or meron mga problema sa pera, may problema na may mga bill sa kuryente, ano ba gawin mo? Iiyak ka na lang, pakikinig pa, sa Tagalog yung magchichil ka na lang dyan. Kung sa Ilonggo pa, pakurog-kurog ka na lang sa higad. Kaya ara na, ang bill ko, lutdan na ako sang kuryente o putulan na ako ng kuryente. So, ito po, isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay kapayapaan. So, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. No? Kapag kayo ay may problema o kayong mag-asawa nag-away, huwag ka tatakbo doon sa kaibigan mong walang Diyos. Wala siyang salita ng Diyos. Punta ka doon sa kaibigan mo, mag-ask ka ng advice. Alam mo, kaibigan, nag-away kami ng asawa ko, ganito, ganyan. Anong i-advise niya sa'yo? Dahil wala naman siyang Diyos. Sige dahil, hiwalayan mo na lang yan. Kaya gantihan mo, sinaktan ka niya, saktan mo rin siya. Yun ang advice ng mga tao na walang Diyos. So kung dito tayo tatakbo sa salita ng Diyos, ito ay nakapagbigay sa atin ng kapayapaan, may peace. Ano ang sabi niya? Huwag ka daw gaganti. Bagkos gagantihan mo pag binato ka ng tinapay, gantihan mo binato ka ng bato. Stone bread. Binato ka ng bato, balikan mo ng stone bread. Stone siya pero bread. Di ba yung bread soft, pero yung stone bread matigas pa rin. Pag binato ka ng masamang salita, batuhin mo siya ng magandang salita. Pag sinabi niyang pangit ka, sabihan mo maganda ka. O di ba? Mas maganda 'yon. So, hindi lang 'yan, gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Yung dark, alam mo yun yung dark? Pag tinira ka, yung fairy darts. Sino ba nakaranas dito na injikan ka ng spirit of fear? Kagaya ni kasama natin dito, nagpa-check up. Sinabihan siya, ma'am, magpabiopsy kayo. Ha? Magpabiopsy ako? Siyempre na spirit of fear, na injikan siya ng spirit of fear. Kaya nga dito, matutunan natin na kapag tayo ay lalabas ng bahay, susuot tayo ng helmet. Kagaya ng mga motorista, ngayon, ito po ang gina-impose dito na hindi pwedeng magmotor na hindi nakasuot ng helmet. So, ito po, ang sabihin dito na isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. Helmet of salvation. Susuot tayo ng helmet at gamitin ninyong bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. So, ang gagamitin nating weapon o espada is ang salita ng Diyos. Sa tulong ng banal na espiritu. So, meron po tayong katulong. Our helper is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the promise of God. Yung Holy Spirit na yung salita na tinanggap natin,
in the form of the Holy Spirit. 'Di ba? Yung sinabi diyon sa John 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Sa simula pa lang, andyan na yung salita. So, yung salitang ito, in the Word came, and that Word became flesh and dwelt among us. Dumating yung salita sa atin, at ito po ay nanirahan sa atin, at ito ay naging tao. No? Yun yung salita na yan, ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Kaya nga, yun yung sinabi na ang ating helmet of salvation ay lagi nating, hindi nating hayaan na lalabas tayo sa bahay natin o sa ating araw-araw na meron tayong word of God sa ating mind. Kasi kung ano yung makakasalubong mo na mga problema, meron kang tabon sa ulo mo. Ano yung mga ititira ng, alam mo naman si Satan, di ba, scheme siya, lagi kanyang injikan, wala ka na, mahirap ka na, paano yan? Yun yung mga darts, yung laging tinitira sa'yo. So, balik tayo at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangan ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. So, yun yung mga sandata na dapat nating alamin, no? Yung armor of God, una yung belt of truth, meron tayong sinturon ng katotohanan. Saan ba tayo magkaroon ng katotohanan? Ang salita ng Diyos lang ang nagbibigay ng katotohanan. Pag dito sa mundo ay puro kasinungalingan. At meron tayong breastplate of righteousness. Yung ating damit, no? Yung dito, yung sa breastplate, yung pangsangga, dito sa yung righteousness, lagi mo, 'di ba, naglalakad ka, wala kang tinatamaan na tao, no? Na kung sino man yung kaya mong harapin, 'di ba, kapag ka ikaw ay righteous person, wala kang tinatakot kahit sino man. Yes, ito yung at manalangin, yung gamitin yung shoes, yung sapatos para kung saan ka man pumunta, meron kang pang-share, no, pang-encourage sa mga taong nanghihina. Yung meron kang readiness given by the gospel of peace. Yun nga, yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa tao. Kapag tao nakakausap mo, magulo ang isip niya, pag siya ay gin-share mo ng word of God, nagkakaroon siya ng kapayapaan. And sabi dito na dapat ipanalangin, huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin at lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Tayo ay pinabanal, kaya nga tayo nagkakatipon every Sunday. Kung tayo ay nagsisimba, hindi lang every Sunday, kundi araw-araw. Kaya nga sabi sa Exodus 23:25, worship the Lord your God. Kung sa Ilonggo pa, magsimba ka mo sa inyong na Diyos. Tayo ay magsamba sa inyong Diyos. Sino ba itong Diyos na ito ang may-ari ng langit at lupa? At ano ang makukuha natin sa pagsamba sa Kanya? Bigyan niya tayo ng tubig, tinapay, pagkain, no? So, sambahin ninyo, ito po yung sinasabi sa Exodus 23:25, sambahin ninyo ako. Sino ang ako? Ang Panginoon na inyong Diyos. Medyo i-identify mo, sino ba yung Diyos mo? Sino ba yung Diyos ko? Ang Diyos ko ay ang may-ari ng langit at lupa. Kung kayo po ay titingala ganyan sa langit, andun po yung Diyos sa taas. Nakikita niya tayong lahat. At bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain. Oh. Makikita mo naman yung mga, alam nyo na, yung mga healthy body, yon, masasaganang pagkain. Physical body. Pero ang dito sa salita ng Diyos, masaganang pagkain sa spiritual. Na araw-araw meron tayong panglaban sa ating kalaban na pilit na ini-inject sa atin na tayo ay mahirap, tayo ay walang alam, no? So dito sa salita ng Diyos, binibigyan tayo ng masaganang pagkain na kapag tayo ay may sakit, alam natin kung anong gawin natin. Hindi po, ang doktor ay hindi po sila na nakakagamot ng ating sakit. Ito po ang nakakagamot, ang salita ng Diyos. Ang Diyos at ang salita ay iisa. At tubig.
Yung salita, tubig din. Kapag ikaw ay nauhaw, no, inom ka ng tubig, ito yung tubig na nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos. Ang tubig na hindi ka na mauuhaw. Ang tubig dito sa mundo, laging nauuhaw. Lalo na pag sinabi ng Diyos, uhaw ka ba sa pagmamahal? Umanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Dito sa salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay buhay na hindi ka na at hindi ka na rin mauuhaw. Di ba ang tao, pag uhaw sa pagmamahal, kahit sino na lang? Ngayon, trending ngayon, total, wala naman ito, aso. Magmamahal sa akin, hala. Maglambingan kayo ng aso mo. Yun, doon ang iba, nakikita nila, kala nila yung dog ang nakapag-satisfy na sa kanila ng pagmamahal. So, kaya pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman. So, ito po ang makukuha natin sa ating pagsamba, punta ng simbahan araw-araw, sa fellowship. Ito po yung benepisyo na makukuha natin. So, maraming pong mga paraan na pwede nating kalabanin ng ating kaaway. At sabi niya, praying at all times in the Spirit, tayo ay manalangin lagi. So doon sa Ephesians 6,